Okay, good day guys, no? So mayroon na naman kaming service dito guys. Nandito tayo ngayon sa Imos, Cavite, no? So from Santa Rosa, tumakbo tayo ng Imos, no? Para mag-service dito, no? So ito guys, ito ay yung Whirlpool na stinwas, no? Ang problema nito guys, ayaw mag-spin. So, ayan, nilalagay namin siya sa spin guys. Wala, no? Hindi siya umiikot guys, umuugong lang or naghahaming lang, no? Ayan. So, ito yung 6-inch na steam wash ng Whirlpool, no? Para siyang 360 design. Same lang. Sila ng design ng 360 na Whirlpool, no? So, kadalasan guys, kapag ganito ang problema, naghahaming lang, chichikin nyo kagad yung likod, no? So, bubuksan nyo yung pinakalikuran na portion para makita nyo kung anong problema, no? Ayan, tulad nito guys, hindi siya gumagalaw sa spin, naghahaming lang guys, no. So ayan, binubuksan na ng kasama natin yung likuran. Ina-unscrew yung cover, no, para lang makita natin yung likod. Kung anong naging problema nito guys, no. Ayan. So ito guys, oh, binubuksan na natin. Ayan, tanggalin lang natin to yung mga screw nandito para makita natin kung anong naging problema niyan, no. So ayan. So iniikot-ikot ko dito yung drum, no. So matigas ito guys kapag nakapreno, no. Ayan. Kasi nakapreno yan, hindi yan mahatak. So medyo matigas talaga ikutin yan. Ayan. So ito guys, nakita kagad namin dito guys ang problema. Ito. Yung wire guys ng capacitor na bunot, no. At saka ganoon din yung wire ng heater. Siguro dahil maalog ito guys, no. Tumatalon-talon siguro ito sa pag-spin. Kaya ang nangyayari, nabubunot yung mga wiring. Ayan guys, oh, nabunot, no. Yan. So, ganun yon pagka maalog na siya, no. Ayan. So, ito ay steam wash na 8 kilogram, guys, na Whirlpool, no. So, ang sukat nito, guys, ng suspension rod nito is 52 cm. No, 52 centimeters, guys, yung sukat ng suspension rod nito, no. I-take note nyo na lang, guys, no, kung kayo po ay technician, titik note nyo na, no, yung 8.5 kg na stinwas, ito po ay 52 cm yung kanyang suspension rod, no. So ayan guys, kung mapansin nyo, nabunot, no. So ibabalik lang natin yung sa heater. So ito yan, heater yan dito, hindi yan doon sa gitna, ground kasi yan sa gitna. Ayan. So ito naman guys yung sa capacitor, no. So ayan, babalik lang natin, no. Babalik lang natin yung sa capacitor nya. Pero bago yan, testirin muna natin, no? Tingnan natin kung anong reading mayroon yung capacitor na ito, no? Ito guys, yung mga gaitong capacitor, ang reading lang nito guys, 11 UF, no? 11 UF yung kanyang built-in capacitor, no? So, pwede siyang palitan ng 10 UF, no? Kung wala kayong makuhang 11. So, ayan. Sukatin muna natin. Tingnan muna natin kung anong reading mayroon ito, guys, no? Tingnan natin kung pasok pa ba sa requirements niya na 11 UF. Ayan. Nasa, ayun, 5 na lang, guys. 5.4 UF. So, low value na ito. So, ibig sabihin, sira na rin talaga ang capacitor. No, ayan. Subukan natin. Testingin natin, no? Kung kaya niya pang paikutin dito sa 5 UF, no? Dahil ito walang laman, feeling ko iikot ito guys dahil walang laman. Kasi kung may laman yan, hindi niya kakayanin yan. No? So, ilagay muna natin. Lagay natin. So, P11 yung spin program nito. Yung spin wash nito. Ayan. Naka-spin program yan guys, no? So, antayin lang natin. Medyo delay kasi ang mga ganitong model, delay yan mag-iikot, no? Delay din, humahatak yung drain. Hindi kagad-agad. Ayan. Nasa 6, no? Ayan. Tingnan natin kung iikot siya, guys. Kung kakayanin niya pa yung 5 UF. Kahit walang laman. Tingnan natin. May ikot siya. Pero dahil 5 na lang, wala na yan. So, ang problema nito, mauga na rin to. Ayan guys, kaya niya naman ikotin, no? Pero mahina, mabagal. No? Kapag walang laman ito guys, ikot. Ayan. So, ito palitan natin guys ng 10 UF, no? Ordinary capacitor lang guys, ng mga 10 UF. Ilalagay natin dito yung wire type na
capacitor, no? So, bigyan ko na rin kayo ng tip, guys, no? Yung mga ganitong model, guys, kapag low value na yung capacitor niya, guys, ano yan, akala nyo may sira yung board. Ang mangyayari sa kanya, hahatak, iikot konti, bibitaw. Hahatak, iikot konti, bibitaw, no? So, ganun ang nagiging problema, guys, kapag low value na yung capacitor nitong mga ganitong model. Hahatak konti, bibitaw, no? So, akala mo, buibitaw yung drain, buibitaw yung board, yung motor, pero ang problema pala, guys, yung capacitor, no? So, checkin yung capacitor, guys, kapag naka-encounter kayo ng mga ganitong model na during spin, guys, ikot lang konti, bibitaw, ikot konti, bibitaw, no? Pabalik-balik, no? So, checkin nyo po yung capacitor. Yun lagi, guys, 99% capacitor ang problema niyan. Kapag ikot siya konti, tas bibitaw, ikot konti, tas bibitaw. Checkin nyo kagad yung capacitor niyan. No? So, ang malalaki nito, nasa 13 UF, no? Yung malalaki. Ito yung mga 10.5 kg. Ito yung nasa 11 UF. No? So, pwede nyo siyang salpakan ng 10 UF. No? Kasi may mga tolerance naman yun. Yung mga 10 UF natin na capacitor na nabibili, pag i-reading mo yan sa tester, minsan tumatakbo yan ng mga 10.8. No? So, pasok pa rin yan. No? So, pwede nyo siyang palitan ng 10 UF. So, ayan. So, binabalik lang ng kasama natin, guys. So, wire type na guys yung pinalit natin. No? I-splice na lang natin to. No, so take note nyo, guys, no, yung suspension nito 52 cm, no, baka magpalit kayo ng mga ganitong capacity. Take note nyo na para alam nyo na 52 cm. Ayan. So yung capacitor naman niya 11 UF, no, pero pwede nyo palitan ng 10. Ayan. So pinipix lang ng kasama natin, no. Ayan. So sa mga gusto pala magpa-service sa amin, no, nagsi-service kami ng Cavite, Laguna, Batangas. No? So, ang base namin ay Santa Rosa. Pagka Cavite, Laguna, medyo mataas lang konti yung service fee namin dahil sa gasoline at saka toll. No? Kasi hindi naman natin pwede i-shoulder yung gasoline at saka toll. So, matatalo tayo. So, isasama natin, isa-charge natin doon sa ating service fee. So, mako-consider siya as transpo. Ayan. No? So, medyo mahal yung transpo or ano natin, gasoline kasi yung mga service team natin is 4 wheels yung gamit nila, no? Ayan. Okay, guys. Maraming salamat sa panood. Bye-bye.